Hey mga brods, anyari? Dito po kay Coach Chito Vic Tolero, yung number 3 seed na Magnolia mga kabrods ay bumagsak na laglag lang ng number 6 na TNT tropang 5G. May pag-asa tuloy ang TNT na makuha tuloy yung Grand Slam mission nila mga kabrods. Kaya ito pong si Coach Chito at ang Magnolia laging binabansagan na intro voice. Dahil sa una lang naman, sa elimination lang naman, magaling, pero pagdating ng playoffs round ay nalalaglag agad. Katulad nito, biruin nyo yan, twice to beat advantage pa sila dyan. Sabi nga nila, twice to beach. Kaya tuloy parang tinatawanan sila ni The Beast Calvin Abueva dahil ito nga, trinade si Calvin. Tapos wala naman masyadong ginawa nga daw yung William Navarro sa last game nila sa TNT. Kaya itong mga kabrods, may mga reports and rumors tayo na gusto nalang kunin. Ito pong si Coach Brian Goorjian. Yes, ipapalit nila ito pong si Coach Chito Vic Tolero kahit consistent ito sa elimination round na lagi silang nasa top. Pero palagi na lang nasa top. Pero pagdating ng playoffs at semis, wala na mga kabrods. Lagi na lang ganito ang Magnolia kaya lagi silang nababansagang intro boys. Dito kasi kay Coach Brian Goorjian, one of the best coach ito na na-experience natin dito sa PBA nung sila yung naging guest team dito as Bay Area Dragons. Yes, tandaan nyo ba yun? Diba? Sila pa ngayong nakapasok ng championship round against Barangay Nabra San Miguel. Kaya apakainit ng laban nila niyan ni Coach Tim Cone. Well, syempre kung ako ang pagpipiliin sa Magnolia, mas kukunin ko to kaysa kay Coach Chito Vic Tolero dahil may international experience ito at 6 na beses na lang din naman itong naging NBL champion as a coach. Tapos 6 na beses ring naging NBL Coach of the Year. Halos kasing lakas din na ito. Ito pong si Coach Tab Baldwin mga kabrods. Ito pong si Coach Brian. Wala ka nang ihilingin pa dito dahil ito pong Magnolia Hotshots. And lakas na rin naman ng lineup na ito kahit papano dahil ang bibilis ng Guardia. And ito, napapatunayan nila yan dahil kahit ganito yung coach nila na si Coach Chito Vic Tolero ay nakakapasok pa rin sila ng playoffs round. Paano pa kung si Coach Brian pa ang makakahawak sa Magnolia Hotshots mga kabrods? Ito nga, kasalukuyang nasa Sydney Kings. Ito pong si Coach Brian. Tapos na kasi yung kontrata niya sa Bay Area Dragons. Ngayon kasi, yung kontrata nasa Sydney Kings. Kaya gusto rin ng Magnolia na abangan at offeran ni na Boss Al. Ito pong si Coach Goorjian. Yes, ang dami na rin tayong mga reports na once kasi na malaglag pa ang Magnolia this season ay papalitan nila si Coach Chito Vic Tolero. Pero ito, nangyari na nga. Kaya ito mga kabrods, ang daming mga reports and rumors na naghahanap sila ng bagong head coach. At may mga reports and rumors nga na parang gusto rin nilang ibalik si The Beast Calvin Abueva. So malaki maitutulong nito ni Coach Brian Goorjian. Talagang nga ito yung palaging makakatapat ni na Coach Chot Reyes and Coach Tim Cone sa championship round dito sa PBA dahil hindi rin basta-basta. Ito pong coach na ito from Australia mga kabrods. Malakas ito pong Australiano na ito kaya wala ka nang ihingilin pa. Kaya sa Magnolia, kung ito yung magiging head coach nila, hindi na siguro nila maiisip na intro boys lang ang Magnolia. Baka nga ito yung palaging inaabangan every season tapos palagi na lang nakakapasok ng championship round dahil iba na yung head coach nila. Mas seryoso na at hindi lang pang intro ito mga kabrods. Alam ko nga maraming mga Magnolia fans ngayon ang talagang palaging umaasa every season sa Magnolia. Yes, ang lakas din kasi ng hotshots. Hindi lang na-maximize at na-utilize ni Coach Chito Vic Tolero na maayos ito pang lineup na ito. Sayang na sayang talaga. Tapos bigla pa nilang trinid si Abueva nung isa sila sa mga top teams dyan sa PBA that time. Top 1 or top 2 atang Magnolia nung trinid si Abueva kay William Navarro. Kaya ikaw sa tingin nyo mga kabrods, Coach Brian Goorjian, siya na ba ang magbabago sa intro boys ng Magnolia Hotshots? Dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga brods. Yes, all set na tayo sa tickets natin sa laban ng Barangay Nabra San Miguel versus San Miguel Birmen. So Wednesday, 7:30 PM second game sa SM Mall of Asia Arena mga kabrods. So ito na nga, may balita at reports tayo na isa ito sa magiging mainit na labanan. Yes, number 1 team versus number 4 seed team na SMC Group. Sabi nga nila, talagang bakbakan ito ng the best of the best na kupunan. Pero may mga reports and rumors tayo na baka nga ito pong si Boss Al Francis Chua ay ibibigay yung laro kahit number 1 team mga SMB. Ibibigay nila yung laro sa barangay
Ginebra San Miguel, yes mga kabrods, sabi rin kasi sa mga reports and rumors, kapag ang SMB kasi ang nakapasok sa finals round, ay wala masyadong nabebenta ang tickets. Unlike daw sa Barangay Ginebra San Miguel, ang daming nanonood sa arena kapag championship round, lalo na siguro kung TNT Tropang 5G versus Ginebra yan. Ang dami na namang tickets, baka 20,000 plus fans na naman ang manonood sa arena every game. Kaya nga pinag-iisipan din ito ni na Boss Al kung Ginebra ba or SMB ang ipapasok nila. Pero kung tutuusin mga kabrods, parang may tulog kasi ang Ginebra dito. Yes, hindi naman natin minamalit ang Ginebra, pero iba kasi ang SMB ngayon, seryoso talaga sila. Nung elimination round nga, di ba tinalo nilang Ginebra rin? Halos parang tinambakan nga nila yan kina Don Troliano, Fajardo at Perez noon. Pero sa Ginebra, mga kabrods, ang isa sa mga weakness kasi nila ay yung ilalim. Yes, magaling si Japet, ang taas tumalon, one of the best defender dito sa PBA, tapos high flyer pa. Pero once kasi na binangga ka ni Junmar, tapos napakabigat pa, syempre ma-outbalance ka ng mga kabrods. Paano mo magagamit yung high flying skills mo? Kaya yan nga ang susi ng SMB sa kampyonato, ay dito lagi kay Junmar Fajardo yung play, mga kabrods. While sa Ginebra, paano nila mai-stop yun? So kahit sabihin natin na ito pong si Boss Al ay ipapanalo nila ang Ginebra kaysa sa SMB, mga kabrods, pinag-iisipan din ni Boss Al Francis Chua kung ipapasok nila yung Ginebra na mas deserving sana at malakas sana ngayon ng SMB, ay baka nga may tulog pa sila sa finals, dahil kapag ang TNT binanatan ng Rain Ocean Elasto Painters at nakapasok ng finals round, baka mahirapan sila doon. Yes mga kabrods, yung Magnolia na number 3 seed nga, itinalo lang din ng TNT, baka nga kayang-kaya rin nila yung Rain Ocean Elasto Painters dyan sa best of 7 semis sa kabila. Pinag-isig pa na Boss Al na baka nga di na lang nila gagalawin ito pong laruan ng SMB at Ginebra. Sino na lang pinaka the best, siya nang deserving na pumasok ng finals round, dahil ito pong Grand Slam Championship mission ng TNT Tropang 5G ay hindi rin to biro, mga kabrods. Biruin nyo, 2 taon, halos magta-3 taon na rin na nagkakampyon ito pong MVP group na wala man lang SMC group sa loob ng 2 to 3 years. Kaya nga, kailangan mabura rin yun. Kaya siguro mas maganda, mga kabrods, na hindi na lang galawin ni Boss Al, wag na lang papasukin ng Ginebra or papasukin ng SMB. Hayaan na nilang maglaro ang SMB at Barangay Ginebra San Miguel para yung papasok sa finals round ay yun talaga yung pinaka-deserving na team, para nga mas kayang-kaya nila yung kuponan na makakatapat nila sa finals round. Pero kung tutuusin, mga kabrods, malakas rin ng SMB, malakas rin ng Barangay Ginebra San Miguel. Kahit sabihin natin na may Junmar Fajardo ang SMB, pero wag nating kakalimutan nang gagaling din ng mga backward rotation point guards, wings ni Coach Tim Cone. Kaya magandang bakbakan ito pong best of 7 series, dahil di rin naman basta-basta magpapatalo ito pong sina Coach Tim Cone. Lalong-lalo na yung SMB na last season napakaaga ng Boracay. Kaya ngayon, gutom na gutom rin. Kaya sa tingin nyo, mga kabrods, sinong deserving na makapasok ng finals round? SMB ba, Barangay Ginebra San Miguel? At sino sa tingin nyo, mga brods, ang Yamado at Dihado sa best of 7 series na ito? Komento mo lang mo dito, mga brods. At isa-isa natin. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.